Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay bigla naman na may malakas na pagsabog ang naganap sa kinaroroonan ng ating bida, upang mapasabi ang matanda na mukhang nagising na si Jiang Qirin at mas mabilis ito kumpara sa kanyang inaasahan. Nabigla naman doon si Baekhyun dahil sa nagawa nitong makawala sa 7-point acupressure ng ganun lamang kadali, upang mapasabi ang matanda na hindi ba magiging masaya ito para dito. Kaya naman ay ito na lamang muna sila dahil sa nakakasiguro siyang tatagal ang kanilang gagawin ng halos 1 oras. Sa panaginip naman ng ating bida, ay nakita niya ang kanyang sarili sa isang malawak na taniman ng mga bulaklak, at mula doon, ay nakita niya sa di kalayuan si Wei na nag-iisa. Kaya naman nang mapansin nito si Jiang Qirin ay agad naman siyang kinawe nito, upang agad siyang lapitan ng ating bida. Subalit bigla na lamang itong napahinto, dahil sa may kung ano ang lumapit sa dalaga, at bigla na lamang itong paslangin sa kanyang harapan. Dahil doon ay nagalit siya at napasigaw subalit wala naman siyang magawa pa, hanggang sa magising na ito at magtaka, upang mapatanong kung anong lugar naman kaya siya naruroon. Nang nakita naman niya ang harang sa kanyang harapan, at napasabi na gawa ito sa isang napakatigas na bakal, upang mapatanong siya na kung nagawa ba siyang ikulong ng matandang iyon. Dahil doon ay nakaramdam naman siya ng galit, at mapasabi na hindi siya maaaring makulong sa lugar na kagaya nito. Kaya naman ay inumpisahan na niyang atakihin ang harang, subalit nabigo lamang siya, kaya naman ay napapatanong siya na kung saan naman kaya gawa ang rehas na ito upang hindi masira sa kanyang mga pag-atake. Hindi naman siya sumuko, at muling sinubukan na wasakin gamit ang kanyang lakas, ngunit sa huli ay nabigo lamang si Jiang Qirin. Sabi nito na kailangan niyang makakuha ng merit sa lalong madaling panahon, subalit bigla naman siyang napahinto dahil sa pagdating ng matanda, at atakihin siyang muli papasok ng kanyang selda. Nang matapos siyang atakihin ito, ay sinabihan naman siya ng matanda na kung anong ginagawa niya, at mukhang iniisip nito na subukang makalabas sa pagsira sa bakal na gawa sa cold sheet metal, nang gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nagmakaawa naman sa kanya si Jiang Qirin at sinabi na pakawalan na siya nito, dahil sa wala na siyang oras pa na natitira para ikulong pa sa lugar na ito. Tinanong naman siya ng matanda na kung bakit wala na siyang natitira pa na oras, at kung hindi ba siya makakalabas ngayon ay magagawa bang mapatay ng iba ang kanyang mga kaaway, subalit sinabihan naman siya ni Jiang Qirin na hindi iyon ang kanyang tinutukoy. Sabi naman ng matanda na ayon sa kasama niyang si Wuga ay ang dalagang si Huiyon ay mayroon pang natitirang humigit sa 100 mga araw para mabuhay, kaya naman ay ang ibig sabihin lamang nito ay madami pa siyang oras upang kumuha ng paghihiganti. Sa isip ni Jiang Qirin na hindi maaari ito dahil sa kailangan pa niyang kaharipan ang mga natitirang mga mandirigma ng Yuan, na ngayon ay nasa kanilang mga pagkilos na, at mula doon ay mas isecure na niya ang makukuha niyang gantimpala. Kaya naman ay sa totoo lamang ay wala na siyang oras na natitira. Matapos ay tinitigan naman nito ng masama ang matanda at sinabihan na pakawalan na siya nito, na sinagot naman nito na hindi niya maaaring gawin ang gusto ng ating bida. Dahil doon ay nagpalabas naman ng napakalakas na killing aura ang ating bida, upang mapahinto ng ilang sandali ang matanda, at tinanong si Jiang Qirin na kung sinasabi ba niya ito sa kanya dahil sa hindi ba talaga alam nito ang tunay niyang kondisyon. Sabi nito na ang kanyang nakamamatay na aura ay nagagawang burahin ang mga buhay na nasa kanyang paligid, ang mga damo, insekto, halaman, at maging ang mga hayop at tao ay madaling magkakasakit at mamamatay kapag nadikit sa kanya. Napasabi naman doon ang ating bida na hindi mangyayari ang bagay na iyon, dahil sa walang paraan upang mamatay ang mga tao ng dahil lamang doon. Hindi naman sinang-ayunan ito ng matanda at sinabihan si Jiang Qirin na ang kanyang pag-iral ay maituturing ng isang sakuna. Hindi naman nakasagot doon si Jiang Qirin, subalit sa isip niya ay napasabi ito na noong inakala niya na mawawala na sa kanya si Wei ay may kung ano sa kanyang loob ang bigla na lamang nabasag, kaya naman matapos nito ay alam niya na mayroon ng napakalakas at nakakamatay na aura ang lumalabas sa kanyang buong katawan. Subalit sabi nito na kailangan niyang makapaghig-antay sa kanila at makakuha ng merit kahit ano pa ang mangyari upang masagip lamang ang dalaga, subalit natigilan naman ang ating bida nang sabihin ng matanda na kung magagawa nitong alisin ang kanyang nakamamatay na aura ay papakawalan siya nito.
Napasabi naman ng ating bida na sinubukan na niyang alisin ito noon subalit nabigo lamang siya. Nagtanong naman ang matanda kung kailan niya ginawa ang bagay na iyon. At iyon ba ay noong nagtayo na ito ng kanyang upang mapatanong si Jiang Qirin na kung papaano niya nalaman ang bagay na iyon. Nang naalala naman nito ang sinabi ng batang kapatid ni Yeonbaek, na siya ay ang apo ng master ng Uyang Hua. Dahil doon ay sinang-ayunan naman ito ng ating bida at sinabi na dahil sa bagay na iyon, ay nagawa niyang mamuhay ng maayos at nagawa na din niyang maitago ang kanyang nakamamatay na aura, at inaamin na din niya na sa totoo lamang ay siya ang taong tinutukoy nito talaga, ang kung sino na nais na makakita palagi ng pagdanak ng dugo. Kaya naman ay hiniling nito na palayain na siya nito, dahil magtutungo lamang siya sa lugar kung saan ay may kakaunting tao lamang hanggat maaari, at tanging papastlangan lamang niya ang mga taong nais niyang mapaghigantihan. Hindi pa din sinang-ayunan ito ng matanda upang labis na ikagalit ng ating bida, subalit namulot lamang ng maliit na bato ang matanda, at dinurog ito sa kanyang harapan. Sabi niya na wala sa mundong ito ang hindi maaaring magbago, dahil kapag tinunaw niya ang batong ito at gawing isang espada, ay magiging espada ito na maaring makapatay. Subalit kapag binabad naman niya ang espada na iyon sa tubig ay di katagalan ay mangangalawang ito, at di kalaunan ay magkakapira-piraso. Matapos ay tinanong nito si Jiang Qirin na kung alam ba niya ang mangyayari sa mga nagkapira-pirasong iyon at magawang humalo sa lupa. Iyon ay ang mga damo ay tatubo sa mismong lugar at isang bagong buhay ang tatubo. Sa ngayon ay ang ating bida ay isang espada pa na napakahusay ang pagkakagawa. Masyado siyang pinatalas upang ang lahat ng malapit sa kanya ay mahihiwa. Subalit kahit na ang sandatang kasing husay niya ay maaaring bumalik sa natural nitong anyo, kapag ito ay ibinabad sa dumadaloy na tubig, kaya naman ay kailangan nitong linisin ang kanyang sarili. Sabi pa nito na upang magawa iyon ay kailangan niyang ipagkatiwala ang kanyang katawan sa dumadaloy na tubig, at ang paraan ng kanyang pamumuhay para sa hinaharap ay ang mas importante kumpara sa pagsakatuparan ng paghihiganti, at ang paglaban para sa kanyang mga mahal sa buhay ang importante para sa bagay na ito. Subalit ang bagay na iyon ay magagawa lamang niya kapag nagawa na nitong mabura ang kanyang nakamamatay na aura. Sa isip ni Jiang Qirin ay mukhang ito pala ang ibig sabihin sa kanya ng kanilang ikalawang kapatid sa Dragon Squad na si Yunhua, dahil inakala lamang niya na isa lamang itong paraan upang magawang maitago ang kanyang nakamamatay na aura. Ang kailangan lamang ay ang bitawan nito ang lahat-lahat, ang pinakaimportanteng bagay ay hindi ang magawa kang matamaan ng pagdaloy ng tubig, kundi ang ipagkatiwala ang lahat sa dumadaloy na tubig sa kanyang katawan at hayaang mawala ito. Nang naalala naman nito ang sinabi sa kanya ni Weon bago mawalan ng kanyang malay na huwag nitong susukwan ang nais nitong normal na buhay, kaya naman ay napasabi siya na kung ito ay para sa normal na buhay na sinabi sa kanya ni Weon na gawin niya ay mukhang dapat na maniwala na lamang siya. Matapos ay bigla naman itong napaluhod, at nagmakaawa sa matanda na ituro nito sa kanya ang paraan upang magawa iyon. Napasabi naman ng matanda na tuturuan siya nito ng mga ilang mga bagay magmula ngayon. Ang una ay martial arts, at ang isa pa ay ang myocardial arts na para sa kanyang puso. Ang mga bagay na ito ay nagawa lamang niyang matutunan nang siya ay nasa Merm pa, kaya naman ay hindi ito ang mga bagay na mula sa kanyang Uyang clan kaya naman ay wala itong dapat na ikabahala. Dagdag nito ay ang magiging kabayaran para sa pagtulong nito sa ating bida, ay ang huwag nitong kakalimutan ang lahat ng kanyang ituturo at simulang mamuhay ng maayos, na agad naman na sinang-ayunan ni Jiang Qirin. Dahil doon ay sinabi ng matanda na bago siya mag-umpisang magturo, ay nais muna niyang alamin ang kwento ng buhay ng ating bida, dahil hindi ba ito ang dapat na gawin nila, ang kilalanin ang buhay ng isa't isa, dahil doon ay nag-umpisa na siyang magkwento sa matanda. Sa kabilang banda naman, ay nagrereklamo si Jingo dahil sa labis na lamig ng panahon. Sabi nito na sa isang kurap lamang ng mata ay ganun din kabilis dumating ang taglamig. Sa isip nito ay halos 3 buwan na mula ng araw kung kailan siya napahiwalay sa kanilang great brother na si Jiang Qirin. Sinabi nito sa kanya na mayroong mga kabayong naghahantay sa tarangkahan, at nais niyang ihatid nito sa ating bida ang mga sandatang naruroon sa kanyang tahanan sa kanyang pagbalik, na malungkot naman itong sinang-ayunan, matapos ay agad na din itong umalis.
Dahil doon ay napatingin na lamang ito sa kalangitan, at napapatanong na kung kailan naman kaya ito muling babalik sa kanila. Sa loob naman ng kanilang tinutuluyan, ay binasa naman ni Yunhua ang nakasulat at nakalagay dito ay ang mga katagang, alam ng Emperor ang lahat, upang mapatanong siya na kung ano ba ang ibig sabihin nito sa kanila. Napasabi naman si Wusang na ang parte na iyon ay isa ding problema para sa kanila, dahil hindi na sila pa makakakilos ng basta-basta dahil sa hindi naman nila alam ang kung ano ang nasa isip ng kanilang Emperor. Napasabi naman dito si Yunhua na sa tingin niya ay hindi ito dahil sa minamanmanan nila ang mga Keshek at ilan sa mga natitirang pamilya ng Yuan ang iniisip na banta para sa Imperial Family, kung hindi ay dahil iyon sa nagawang saktan ng mga ito ang pamilyang tinuturing na ngayon ni Jiang Qirin, at dahil doon ay kailangan nilang maghayganti. Napasabi naman si Wusang na simple lamang ang sagot para sa sulat na ito. Ang nais na sabihin sa kanila ay tignan lamang nila ang mga pagkilos ng kanilang mga kaaway, huwag makikisali, at panatilihing tahimik ang sitwasyon. Dahil doon ay wala naman ang nasabi pa si Yunhua, kung hindi ang mapatingin na lang sa mensaheng nais iparating sa kanila ng Emperor. Napasabi naman ang isa na hindi ba nakapagtataka na mapasali sila sa isang labanan kahit pa hindi pa nagpapakita si Jiang Qirin sa kanila. At kung posible ba talaga ang bagay na iyon, dahil sa nakatanggap sila ng royal letter sa kanilang emperor na nagsasabing pinapanood lamang sila nito. Sabi ni Wusang na kamakailan ay ang armadong puwersa ng palasyo na nagmamanman sa labas ng syudad ng Hangzhou ay mas pinatindi. Bukod doon ay ang general nito ay ang sunod na magiging kandidato para sa posisyon bilang ang Great General. Subalit pansamantala nitong kinuha ang kanyang puwersa patungo sa lugar ng Hangzhou at siya ding nakatalaga sa kaligtasan ng publiko. Napasabi naman si Yunhua na mukhang dahil lamang iyon sa darating na taunang Dano Festival. Napasabi naman si Wusang na ang general na iyon ay ang dating katulong ng nakaraang Great General, kaya naman ay may karapatan itong magtingin-tingin sa lahat ng kanilang nadadaanan. Sabi naman ni Yuna na kung ang general na iyon ay alam na ang patungkol sa ginagawa nila, ay sa tingin niya na mukhang kailangan sila ngayon ng Emperor, dahil doon ay agad siyang tumayo at sinabi na kung ganon ay magtutungo na siya kaagad. Subalit sabi ni Wusang na may dapat siyang malaman, dahil ang bagong talagang general ay si General Wonho, upang mapahinto si Yunhua at napasabi na sa tingin niya ay kailangan muna niyang maghintay pa at tignan pa ng mas mabuti ang sitwasyon. Makalipas naman ng isang buwan sa lugar ng Hangzhou Government Office, ay habang naglalakad, ay naiinis naman na napapasabi sa kanyang sarili si Yunhua na ang General Wonho na iyon ay palaging napakayabang. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad na siyang nakipagkita dito at agad siyang napasabi sa kanya na napapansin nito na ang kawal ng palasyo ay sunod-sunod ang padala ng mga sundalo upang protektahan at gwardyahan ang Hangzhou. Kaya naman ay nagpapasalamat siya para sa bagay na iyon, dahil sa ang kaligtasan ng publiko ay mas napabuti, subalit iniisip ng mga tao sa Hangzhou na may kung anong sunod na mangyayari sa lugar at nababalisa ang lahat sa bagay na iyon. Sumagot naman si General Wonho at sinabi na sa kasagsagan ng Dano Festival ay ang mga matataas na opisyal ng Ming Empire ay magkakaroon ng pagpupulong, kaya naman ay para lamang iyon sa kapakanan ng lahat. Napasabi naman si Yunhua na kung maaari ba siyang makatulong sa kanila dahil hindi nila alam ang maaaring maganap, subalit tinanong naman siya nito na kung nagmula ba siya sa Crimson Dragon Cavalry Squad. Masaya naman na sumang-ayon dito si Yunhua at kahit wala ang ibang mga miyembro nila ay maaari siyang tumayo para sa pagdedesisyon, subalit hindi na niya pa natapos ang kanyang sinasabi, dahil sa tinanggihan na ito ng general at sinabi na hindi nito kailangan ng tulong. Bukod doon ay may sapat silang bilang ng mandirigma at makakaabala lamang ang mga ito. Subalit sabi naman ni Yunhua na kahit na ganun ay nais pa din nila na makatulong, upang ikagalit nito at mapasabi na kung palagi na lamang ba silang mapagmataas. Nang bigla itong nalungkot at napasabi na ang malawakang digmaang naganap sa kapatagan noon ay ang digmaang kaya niyang maipanalo, subalit ipinagkatiwala lamang ito sa kanila ng dating Great General Gong, sila na Crimson Dragon Cavalry Squad na mayroon lamang 500 miyembro kumpara ng Sakanya. Magdedahilan pa sana dito si Yunhua subalit pinahinto na siya nito, at sinabihan na aasahan nito na hindi na sila pa magpapakita sa lugar na ito,
dahil bukod doon ay umalis na din naman sila sa kawal ng palasyo, kaya naman ay hindi na nito pa dapat na mabahala sa mga ganitong klase ng bagay. Naiinis na napapasabi sa kanyang isip si Yunhua na kung hindi alam dito ang Crimson Dragon Cavalry Squad, ay nakakasigurado siya na isang malaking pagkatalo ang magaganap. Matapos ay napasabi ang general na madami pa siyang gagawin kaya naman ay aalis na ito. Habang papaalis din si Yunhua ay napapasabi siya na ang general na iyon ay napakatanga pa din, dahil ngayon ay ang Keshek at ang Three Great Sky ay magkasamang kumikilos. Subalit ngayon ay sinasabi nito na hindi niya kailangan ang tulong nila, sila na tumalo sa mga ito noon. Subalit may bagay siyang natutunan mula sa isang iyon, at ito ay iniisip ng Emperor na hindi na niya sila pakailangan. Ang problema nga lang ay kung hindi pa din sila makatanggap ng balita mula kay Jiang Qirin matapos ng Dano Festival, kaya naman ay sa tingin niya ay kailangan na nitong mag-umpisang maghanap. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Hubei, sa Yiyang Tower, may isang inaabala sa pag-asikaso sa mga panauhin ng lugar. Matapos namang magsilbi ng mayari sa bisita, ay sa isip nito ay napapasabi siya na ang susunod na bisita na nakareserba sa VIP room ay si Great Yu. Kaya naman ay kailangan nitong linising mabuti ang tutuluyan nito at hainan siya ng paborito nitong Master Pares Overload, only second, only motivational rice at only drinks. Subalit bigla naman siyang natigilan ng tawagin siya ng isa nitong trabahador at sabihin na mayroon silang problema sa loob ng VIP room, upang mapaisip siya na mukhang may hindi inaasahang customer ang dumating. Habang naglalakad ay nagtanong naman ang manager na kung sino ba ang dumating, sumagot naman ang isa na habang patungo siya para mag-escort ay tuloy-tuloy lamang itong pumasok sa loob ng VIP room ng mag-isa. Nang makarating sa lugar ng VIP room, ay may nakita itong kung sino, at napasabi siya sa kanyang isip na ang VIP room ay lugar kung saan ay ang mga mahahalagang panauhin ay sinasamahan ng mandirigmang bantay papasok, kaya naman ay anong lakas ng loob ng lalaking itong pumasok sa loob ng mag-isa. Nang may napansin naman siya sa aura ng dumating, dahil karaniwan na ang mga guro lamang ang nagpapalabas ng ganitong klase ng aura, upang mapatanong siya na kung isa ba itong Taoist philosopher. Nang bigla naman na kinuha nito ang baso sa kanyang tabi, itinaob, at matapos na makakuha ng chopstick, ay ipinatong niya ito sa itaas, upang labis na ikagulat ng manager. Nang bigla naman na may kinuha ito sa kanyang damit, at inilagay sa itaas ng chopstick, upang agad na palabasin nito ang kanyang trabahador. Magalang naman nitong sinabi na ipapakilala niya ang kanyang sarili dito, siya ay si Chun Sam, ang mayari ng branch na ito at siya din ay ang Howmoon leader, at nagtanong na kung anong kaugnayan nito sa Swordsmaster, na sinagot naman ng nakaupo na natuto siya ng ilang mga bagay sa kanya. Napatanong naman ang may-ari kung ang ibig sabihin ba nito ay isa siyang disciple ng Swordsmaster, subalit hindi na niya pa inisip yun at sinabi na kinararangal niyang makita ito, kaya naman ngayon ay sasamahan siya nito sa secret room dahil sa mas makakapagsalita siya ng komportable sa lugar na iyon. Agad naman na sinang-ayunan nito ang sinabi ng may-ari, at sa pagtayo nito ay may kapansin-pansin naman sa kanya. Kaya naman nang dumampi na ito sa balat ng may-ari, ay napasabi siya na sa pakiramdam nito ay may malamig na sariwang hangin ang humihipan sa kanya, at sa tingin niya ay ang taong ito ay gagawa ng malaking eksena sa merem sa hinaharap. Nagtanong naman ang may-ari sa kung anong pagkakakilanlan nito, dahil upang matulungan nila siya sa hinaharap ay kailangan nitong malaman ang kanyang pangalan, na agad naman na sinagot nito at sinabi na siya ay si Jiang Qirin. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.